Gabi po mga kababayan, ito po ang Pinoy Edwin Ka. Yun pong ating channel na ang layon po natin dito ay maituro po yung demokrasya dito sa ating bansa. Na sa nakikita ko, ito yung malaking problema kung bakit ang bansa natin ay hindi umuunlad. Nakita po natin sa ngayon, sa kasalukuyan, nariyan yung sinasabing mga red tagging, lalo na po doon sa mga sinasabing mga leftist daw o mga cause-oriented group na naitag ng mga front daw ng komunista. Alam niyo po sa ngayon, kung pag-aaralan po natin yan, ito pong mga sinasabi nilang mga makakomunista na to o mga leftist, ang nakikita ko po doon sa kanilang mga rally, kasi nagpupunta ho ako riyan. Sila ngayon yung papalapit doon sa sa demokrasya. Samantalang ang ating gobyerno, sa nakikita ko, yung kanila pong palayo sila sa demokrasya. Bakit? Ba't po natin sinasabi ng ganito? Kung papansinin po natin sa rally nila, kaya maraming sumasama rin na alam ko naman hindi naman mga komunista yan. Sumasama po sila kasi nakikita nila yung mga issues po na ikinukan nitong mga sinasabing makakaliwa, mga haligi ng demokrasya. Tingnan po natin, press freedom, hinihiyaw po nila yan. Nasamantalang itong ating gobyerno gumagawa ng batas na makapipigil doon sa press freedom. At lalo na po dito sa nakita natin, pati itong mga artista po natin nadadawit na sa mga kontrobersya na ganyan. Kaya minabuti ko po na magkaroon ng channel na para maikon po yung demokrasya sa ating bansa. Alam niyo po, sa totoo lang, 20 years ago, mahigit pa, uma-attend po ako ng mga ini-sponsor ng kung sino-sino para pag-aralan yung mga demokrasya. Bagamat sabihin natin na nito pa lang ako lumabas para ikon yan, i-discuss sa tao yan. Tignan po natin, yung makakalawang grupo humihiyaw ng human rights. Hindi ba ang human rights kinikilala sa buong mundo yan? Hindi ho ba? Ngayon, ito ang ating gobyerno. Tignan natin yung mga kanilang ginagawa, Sa ating pong sistema ng gobyerno, masasabi natin na ito nga demokrasya dahil ang pinakamataas na antas para makakilala mo yung isang bansa na yan ay demokrasya, yun pong eleksyon. Nagdadaos tayo ng eleksyon. Pero hindi naman natin ginagrado ano yung level ng demokrasya sa ating bansa. Alam niyo, kaya napakahirap Pwedeng demokrasya pero ang pamumuno totalitarian, authoritarian. Ganun po yan, may level po yung demokrasya na dapat sana maintindihan nga ng mga namumuno o mga dito sa ating bansa, pero wala po. Walang nagtuturo, walang nagdi-discuss, walang mga organisasyon na dapat sana bumababa sila doon sa mga maralita, sa mga mahihirap ng tao para po talakayin yan. Tingnan niyo po doon sa sinasabi nilang pagbuo nila nung terror law. Yan po, labag po sa konstitusyon natin yan. Labag din po yan sa isang demokratikong pananaw. Tignan ninyo yung ginawa nila. Dapat po yung separation ng hudikatura ay hindi pinakikialaman ng list ng ehekutibo. Kailangan po may pakita natin na hiwalay yan, executive, legislative, and judiciary. Pero dito po, tignan nyo, dapat gumawa ng batas talaga dyan, yun pong ating mga mambabatas. Pero ano po ang ginawa nila? Hindi sila yung gumawa ng IRR o implementing rules and regulation. Pinaubayan nila ito somebody, nag-create sila. Ito nga yung Anti-Terror Council. Hindi ba? Kaya nakikita natin, meron pang sinasabi yung EDLAC o yung parang makunin yung ating mga local armed groups na malabanan. Ganun din po yan Napakahirap nga po na hindi nila alam yung pagkuhan ng demokrasya. Dahil, tignan nyo, saan pupunta paano nilang itatag yung isang tao na komunista? Sila yung magtatag tapos dadalhin nila sa korte. Bakit hindi mismo diretso na sa korte? Alam nyo, sa isang demokratikong bansa, kinakailangan yung
yung isang akusado o yung mga individual man yan o grupo man yan, kinakailangan no, yung pagdidelay doon sa pagpapile ng kaso sa kanila, napakasama ho niyan sa demokrasya. Bakit? Tingnan nyo, 14 na araw. Ikaw, ididitini ka. Sa loob ng 14 na araw, maraming mangyayari dyan. Halimbawa, yung isang inakusahan nila, pinagkukunan nila ng litrato yan kasama doon sa mga rally. Hinuli nila, yun ang basis kung bakit nila hinuhuli. At para siguradong mapatutuhanan nila, dalhin lang nila sa bundok yan, pahawakin nila ng baril, litratuhan nila. Komunista na yan eh, rebelde na yan. Kaya hindi dapat ho yung pagtatagalin natin yung pagpapile ng kaso dyan. Ako, sinasabi ko nga ho eh, hahamunin ko kayo pag-usapan natin yung demokrasya. Sa totoo lang ho, pinag-aralan namin yan, marami akong seminar na 20 taong mahigit na po yata yung nakakaraan. Pero yung ating sitwasyon, yung kondisyon po ng ating bansa, hanggang ngayon hindi umuunlad. Ang isang pag-unlad lang kung nakita ko dyan, natuwa ako. Ito pong mga leftist na sinasabi ninyo, ito pong makakaliwang grupo, papunta po sila sa demokrasya. Dahil ang hinangahawakan nila sa kanilang laban, defend press freedom. Hindi ba? Yung pagkuhan nila sa human rights. Kaya nga sinasabi, yung mga ibang mga grupo, sinasabi nyo yung karapatan, komunista. Ano po ba yung main task niyan? Ano po ba yung ginagawa niyan? Alam nyo po, dahil doon sa human rights abuses dito sa ating bansa, nag-seminar din po ako dyan. May nag-sponsor po niyan. At ako po, nag-seminar doon sa Human Rights Commission, nagamit po namin yung kanon at nagsalita rin po. Ang itinuro sa amin doon, kung paano yung kaso, yung isang tao ay huwag mabawaso sa kaso. Kinakailangan, alam mo kung anong oras siya dapat ikulong, anong oras siya dapat pawalan. Kasi nga yung delay doon sa pagpapile ng kaso sa isang tao, napakasama po niyan. Hindi po isang makademokratikong pananaw yan. Ganun ho yan. Kaya nakita natin yung mga artista, no? Diyan, sila Angel Locsin, Liza Soberano, si Catriona Gray, at saka yung isa si yung idol ko, Lea Salonga. Lahat ho yan, mga babaeng lumalabas din. Napakakuno nang ginagawa ng ating gobyerno dyan sa mga taong yan. Ito sabihin ko, pag ang isang pangkaraniwang tao sinabi, "Oy, ingat kayo sa pagsama dyan. Baka kayo matulad doon kay Josephine Lapira." Pwede po nating sabihin yan kung ibang tao, no? Na yan po, advice. Pero kung ang isang sundalo na sinasabi nila na ang mga napatay na ito ay kasama po yung mga kasundaluhan o kapulisan, pag sila po yung nagsabi sa isang tao, parang lumalabas bantaho sa kanila yan. Lilinawin lang po natin. Kaya napakahirap po ng kalagayan po ng mga Pilipino ngayon. Alam ko na pag dumating na lumabas na po yung naisabatas na pong tuluyan yan, napakarami pong tao yung ikukulong ninyo dyan. Kaya nang ini-interview po yung isang general, ang galing naman niya magsalita. Si Parlade ho ba yun? Si Lieutenant General Parlade. Pinanunod ko yung video niyan. Pero ang nakita ko po doon, alam nyo kung ano? Nung tanungin siya ni Karen Davila, napakunot yung noo niya yun eh. Kaya lang mabilis din siyang kumambyo. Nung tanungin siya, alin ba ang mas dangerous, sabi? Yung bang local communist o yung communist China? Yung buwelta niya yun, ang sinabi, hindi ako kasi yung dyan yung nakakaalam niyan. Merong isang body na sa militar na siya po yung nag-aasikaso. Lihis po yung ginawa niya eh. Pero bilang isang general, napakadali mong sabihin yan. Alam mong hindi pwedeng hindi mo malaman kung sino. At doon po nakita ko yung pangamba nila. Kaya ngayon, ina-assess ko, ang pangamba ho nila, katulad dito sa mga leftist na sinasabi nila o makakaliwa, humihiyaw din po sila. Palayasin ng mga China. Narinig nyo si dating mambabatas ko, Liminares? Yun ang hamon sa kanila eh. Kaya ang pinangangamba nila, yun po, yung
magkaisa yung mga Pilipino na palayasin yung mga China rito. Yung mga talagang komunistang China. Kaya narinig niyo yung sabi ni Harry Roque? Uy, yung Maoist terrorist na komunisti dito sa ibang bansa. Pero binabanggit din nila, yung pong mga nandirito na mga China, mga Maoist terrorist. Natutuwa ako kasi kaya ako sumasama sa mga rally, no? Hindi naman ibig sabihin ako'y komunista. Tinitignan ko, natutuwa ako kasi yung kanilang paraan ngayon ng pakikipaglaban, ang ipinaglalaban nila, haligi ng demokrasya. Kaya yung transition, nakikita natin, yung transition nila, papunta ron sa demokrasya. Etong bansa naman natin, yung mga namumuno rito, ano yung transition nila? Demokrasya. Papuntang totalitarian. Hindi ba? Tayo po mga Pilipino, no? Hindi po tayo dapat kinakailangan ipaalam natin, ma-educate natin yung mga tao sa lahat po ng aspeto ng pong demokrasya. Dahil nakikita ko tignan nyo, sino nakakaintindi ng economic freedom? Hindi ba? Meron ba? May nagtalakay po ba niyan? Wala. Wala ko narinig nagtalakay niyan. Ito, binubuksan ko ito, no? Magbibigay po tayo ng halimbawa ng economic freedom, Yung pong mga bus company rito sa ating bansa, sila po, serbisyo yung kanilang negosyo. Naghahanap sila ng mga estratehikong lugar para maserbisyuhan yung mga Pilipino, yung mga mananakay na nanggagaling ng probinsya. Hindi ba? Para mas higit silang tangkilikin. May kompetisyon sila Halimbawa, katulad ng kumpanya ng bus ng Victory, Baliwag, Florida. Pero ano ang ginawa ng gobyerno, na balakin ng gobyerno? Lahat sila dalhin doon sa Valenzuela. Ano ang mangyayari pag dinala sila ron? Sino ang makikinabang? Pahihirapan nila yung mga pasahero dahil sasabihin, hindi, may shuttle naman. Hindi magbabayad naman ng panibago yun. Yung mga bus company naman, gagarahe doon sa garahe nila, kung saan lugar, halimbawa, doon sila sa Cubao. Diretso rin naman sila doon. Pero, hindi may kakaila. Marami magkakapera dito. Ganun po yung economic freedom. Yan po, mahalaga po yan doon sa isang demokratikong bansa. Hindi ko po kilala yung Baliwag na yan, hindi ko kilala yung Victory na yan, o yung Florida na yan. Pero, ang nakikita ko po doon, sinasamantala nila, nilalampasan na nila yung economic freedom ng mga tao. Hindi ba? Maliwanag po yan. Kaya nga po, ako, nakita ko ang isang malaking pagkatakot nila dyan, na itong si Lisa Soberano, itong si Catriona Gray, itong si Angel Locsin. Si Catriona Gray, Miss Universe po yan. Hindi nyo kayang ipitin yan pag yan ang nagsalita. Kaya sinasaywar nyo lang yan para tumigil yan Kasi pag yan si Catriona Gray, Miss Universe yan, delikado kayo rin. Kasi pagka yan, hinaras nyo yan, buong mundo yung kalaban ninyo. Hindi ba? Angel Locsin, sinasabi nyo, kinukunan nyo ng litrato. Ito nga yung sinasabi ko na napakahirap po na ang isang akusado na hinuli ninyo, i-delay nyo yung pagpapile ng sa 14 na araw dyan sa anti-terror bill nyo, pwede nyo nga silang dalhin sa bundok. Hoy, hawakan nyo tong armas. O sige, kukunan kayo ng litrato. Hindi, maliwanag, ebidensya nyo na yung mga tao MPA terorista. Ang maliwanag na terorista yung mga nandyan. Nagtataka lang ako. Sa susunod, ito ang tatalakayin natin. Yan sa coronavirus o China virus. Makikita natin sino ang terorista sa buong mundo. Ako, natutuwa rin naman po ako sa ibang kwan ng militar. Dahil kasi sabi nila magpakaroon tayo ng programa doon sa mga kanayunan. Narinig ko po kanina yan Doon saan nakikinig ako sa radyo. Narinig ko na ang programa daw nila, tutulungan yung mga magsasaka doon sa remote area. Yung mga nagtatanim doon. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Natutuwa po ako na ganyan po yung balakin ng ating mga militar. Pero, hindi po magtatagumpay yan. Bakit? Ang mga tao, tulungan nyo man yan. Yung presyo ng kanilang mga palay na itatanim, dahil bumagsak, dahil yung
Batas po sa Rice Ratification Law at sinigundahan po ito ng smuggle ng mga China rito na hindi na maituturing na smuggle. Ito, kinuha ko doon sa nakarang vlog ko. Ang binhi po nanggagaling na sa China. Kaya pag dumating dito yung bigas, hindi na ho smuggle. Ganun po yan. Kaya ako, mananawagan ako para sa ikaunlad ng demokrasya sa ating bansa. Sana ipagpatuloy ni Liza Soberano, ipagpatuloy ni Angel Locsin, ipagpatuloy ni Catriona Guerri yung paglaban para mapaunlad ang demokrasya. Ganun lang o. Yun ang gusto kong maiparating sa kanila. Ganun din po kay Miss Lea Salonga. Kaya napakahirap po ng kalagayan nating bansa. Siguro, alam nyo, 21 minutes lang ako dahil yung kakayahan po ng aking cellphone na i-kuhan ko sa inyo Marami tayong dapat talakayin hinggil doon sa pagpapaunlad ng demokrasya ng ating bansa. Kasi kung hindi natin mapapaunlad yung ating political system, hindi natin mapapaunlad yung ating bansa. Ayan na nga isang halimbawa ko, economic freedom ang makikinabang iilan. Pinakaialaman nila. Serbisyo sa tao yung ginagawa niyan. Kaya ito, sasabihin ko, madalas lalita niya ng kapulisan at ng kasundaluhan. Hindi ko po kayo binabatikos, mga sir. Sinasabi nyo, hindi, iilan lang naman ang mga bugok sa aming hanay. Kung sabihin ko naman po sa inyo, tatanggapin nyo po. Tatanggapin nyo po ba? Yung mga sumasama ho sa rallian, mga demokratiko po ang kaisipan ng mga taong yan. Iilan po, meron siguro. Hindi ba? Tatanggapin nyo bang katwiran na ganon? Lumalakas na po ang pagkilos ng mamayan na dahil dun po sa mga taong yan. Eto, nakikita nyo na ho siguro. Ito siguro gusto nyo pigilan, kaya yan kinukan nyo na ng gusto Lumalakas na po yung anti-Chinese sentiment dito sa atin. At ang nagdadala ho ganyan, yung sinasabi nyong mga komunista, ang nilalabanan nila komunista. Sige nga, kayo nga magpaliwanag sa tao niyan. Hindi ba? Kaya nakakaawa po yung ating bansa, Dahil doon sa kakulangan po nung pag-aaral sa demokrasya, nung mga nanunungkulan at nung mamamayan. Napakahirap po. Sana sir, yung mga nagsasabi, dagdagan niyo pa po yung programa. Naniniwala po ako sa inyo. Kaya lang kung sasabihin ni General Parlade, hindi na ako naniniwala sa kanya. Pero yung mga kasundaluhan, alam po nila yan. Alam po nila, mga nasa ibaba, kahit yung mga kabulasan, na yan pong mga sino na komunistang yan. Kung pag-aaralan natin, itong COVID-19 sa susunod tatalakayin yan, ito ay isang uri ng terorismo sa buong mundo. Pero ang ating bansa, kaibigan ni kasi yun, digong mo yun ilang beses niya na-absuelto Tignan nyo, kung paano niya kuhanin ng bansang Amerika. Sabi niya, etong mga Amerikano gusto nila magdeposito ako para makakuha ng vaccine. Di ba sinabi niya yon? Ngayon, dito sa China, pauutangin pa tayo. Sino yung promote niya? China? Yung Amerika? Ang tanongin kita, kayo na ho ang sumagot ng mga mamayan. Ang Amerika tama, bansa yan, Pero yun pong mga kanilang mga gumagawa po ng mga gamot, pribado po yun. Hindi po katulad sa China, pag-aari nila. Kaya nga po, hindi pwedeng magkaroon ng laboratorio ang mga China na hindi pag-aari ng China Hindi ba? Kaya nga yung virus na yan, nanggaling nga doon sa pinatututuhanan ng maraming mga expert ng mga talagang scientists na man-made po yan. Kaya hanggang dito lang po, siguro kasi sabi ko nga sa inyo, 21 minutes lang yung kaya ng aking cellphone. Pero pipilitin ko po na ako dahil nung una, naka-private po yung aking tinitignan ko po yung mga magiging kaganapan lang Kaya naka-private lang noon. Ngayon, 21 minutes lang naman yung kaya ng aking cellphone. Kaya siguro sa susunod At ito, huling panawagan ko. Miss Catriona Guerri, kinatawan mo ang bansa, kinatawan mo ang mga kababaihan dito sa Pilipinas. Ganon din ikaw, Liza Soberano, sa iyong mga advokasya sa kababaihan dito sa ating mundo, sa ating bansa. At ikaw,
Miss Angel Locsin, ipagpatuloy mo lang dahil ngayon, ang gobyerno mismo ang nagpo-promote sa inyo. Kasi maraming mga Pilipino ngayon. Kaya maraming salamat po at hanggang dito na lang at sa susunod po tatalakayin po natin